Go. Okay, magandang umaga po sa lahat sa buong mundo. Nandito tayo ngayon sa ating office, no, sa Davao City Regional Office of Sante International. Mayroon tayong i-interview ngayon na isang mag-testify, no, sa kaniyang testimony sa ating product, no, in the name of Janet Alcain, no. So, pakinggan nyo siya, and sa mga nakakita sa video na to, i-share nyo din po sa mga nakakita nito sa mga taong may ganitong problema. Kasi alam ko po na ma-inspire po kayo sa kanyang personal testimony sa ating product. Okay, ma'am? Yes, sir. Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga taong nanonood ngayon. I hope this video can make you and encourage you sa mga i-share ko sa inyo na mga experiences ko regarding my health, kasi nga ako nagkaroon ng sakit sa puso. At the same time, hyperacidity, yung nagsusuka ba sa urbana. Sometimes 3 days na hindi ako makabangon kasi nga nahihilo ka. Tapos yung heartbeat mo, abnormal siya. Minsan parang lumilindol sa bilis ng pagtibok. At the same time naman, ano rin siya, yung hindi mo rin maramdaman, buhay ka pa ba? Ganon. Kasi nga, hindi mo maramdaman na, ay, tumitibok pa ba? O. Tapos, yung problema ko talaga, anytime na magkaroon ng atakin ako sa aking hyperacidity, yun ang problema ko kasi hindi ako makabangon-bangon kasi nga nahihilo ako. Sasamahan, nagpo-complicate, nagbe-vertigo, ganon. Tapos, ang ginawa ko, kasi nga, ang dami naman namang sakit, siyempre, pupunta talaga tayo ng doktor. So, nung nagpunta ako sa doktor, ang dami required sa akin. Tudahin ko, yung lipid, kasi nga, nag-complicate na siya, tumataas yung sugar mo. Tapos, ang nangyari, siyempre, gamutan. Ang daming gamot. So, nagkaroon pa ako ng gamot na para makatulog, kasi nga, hindi na ako makatulog. Tapos, yung sa cholesterol. Saka, ang dami ko na rin pinuntahan alternatives. So, ang dami na rin bawal. Bawal ng rice, bawal ganito, kasi tumataas ang sugar, mga ganon. So, ang nangyari sa akin, para akong yung bang lukso-lukso, kumbaga dito na. Hindi ko na maintindihan kung saan ba talaga, ano ba talaga ang nakagaling sa akin, o gumagaling ba talaga ako. Pero sa tingin ko, ganun pa rin, walang pagbabago. So, buti na lang, may doktor ako na siguro di na niya maintindihan din ang sakit ko kasi nga nagkaroon din ako ng mild stroke way back 2015. Siyempre ba naman natakot ka sir na magka-stroke. So ayaw mo na kasi sinabihan ako ischemia. Ang ischemia daw, second time attack is fatal na siya. So ayaw ko mamatay. Siyempre, hanap ka pa ng para sa katawan mo. So may nag-advise sa akin na doktor, kasi nagpunta din ako pala ako ng OB-GYN sir. Ako kasi nga, nagkaroon din ako ng problema, taking lots of medicine, nagkaroon ako ng mga parang allergy. Okay. So, sabi ng isang doktor ko, kasi nga, from one doctor to another doctor, ganun yun eh. Tapos yung isang doktor, umigay kasi pang babae, sabi niya sa akin, ma'am, ang cause ng palpitation mo, pwede ganito dahil sa sobrang laki mo. Pero actually, I'm only 65 kilogram. Pero siyempre, mabigat na rin yun sa katawan ko, mabigat na rin yun para sa akin. So, siyempre, follow na advice kasi nga, I'm bound to be obese, obesity na. So, kaya, nagpunta ako sa gym kasi nga, sabi niya, ang advice daw niya na exercise ko is only to yung walking. Tapos sabi niya, sabi ko, Dok, hindi ako makatagal ng 5 minutes kasi humihingal ako. Sabi niya sa akin, mag-rest ka. Hindi rin ako makatagal sa babad ng sun. Kasi nga, magtataas yung pressure. So, ang dami. So, sabi niya sa akin, sige, mag-gym ka. Until such time, nagpunta ako sa gym, na-meet ko si Sir Bong. Ngayon, binigyan ako ng program cardio. Sabi niya sa akin, itong gagawin mo. Para hindi ka mahirapan, 5 minutes treatment, pahinga ka. Kaso nga lang, sa umpisa, 2 minutes pa lang, humihinga na ako. Siyempre, ang mahirap talaga. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, try mo to. Try mo to yung Sunday Barbie. Sa akin, negative na ako, sir, kasi dami ko naman namang tinitake. Sabi ko, wala namang mawala sa atin, so tinake ko. Yung una ko napansin, yung
una ko napansin, kasi I'm taking that time yung Sinor na regulated drugs na hindi mo maibili sa mercury lang, hindi pa pwede na wala kang ID. Yeah. So, ibig sabihin talagang matindi to. Tapos, ewan ko ba, bakit yung doktor mismo ang sabi sa akin na, ma'am, huwag kang bitin to. So, ibig sabihin, baka ma-addict ako. So, mahirap din. Tapos, ma-addict ang bulsa kasi mahal. O, tapos, yun ang iniinom ko. Pala ako makatulog. Pero ang problema, pag nakatulog ka, pagising mo, talagang parang high on drugs na eh. Kumbaga, parang addict kasi na pabigat ng ulo, tapos yung, nandun pa rin yung hilong. Nahilo ka pa rin. Pero nung na-take ko yung Santibali, yun ang una ko napansin. Na pagising ko, ay iba ito, magaan ang feeling, energetic ka, tapos parang ang sarap maggawa. Magawa na, gano'n. Tapos, iba yung takbo ng isip mo kasi hindi na mabigat sa katawan. So, yun, naging curious ako. Kasi sabi ko, maganda to. So, nagkuha ko kay Sir ng isang box. Sinubukan ko. Within the span of 3 days, kasi sabi niya twice a day ko lang inumin. Within the span of 3 days, napansin ko agad na ang pagbabago, hindi na ako irritable, maganda na yung tulog ko, tapos hindi na ako malungkot na na-depress ako sa sakit pa naman, nag-iisip ka na baka ano mangyari sa'yo bukas, baka ma-stroke ka, ganon. Tapos, yun, within the span of, inubos ko yung isang box na maliit, 5 days. So, siyempre, tira na naman, kasi masarap eh, masarap yung juice na pala, masarap. Hindi, sabi nila, mabaho daw. Hindi masarap talaga. Tapos, ang nanay ko, ang unang nakapansin. Sabi ng nanay ko sa akin, sino bang doktor mo? Ano bang ginawa sa'yo? Wala akong sinabing doktor, kasi ang doktor ko na ginamit ni Lord at Santibali. Eh, siyempre, alam nga naman hindi mo i-share. Alam nga naman, ikaw lang ang gagaling. So, i-share mo una sa pamilya mo. So, yung mama ko, nag-take siya. Ngayon, ang ikinatulong sa amin ng Santibali, kasi nawala na yung away sa pamilya, sir. Kasi noon, tulakan kami ng maintenance. Kasi ang dami mo ng maintenance ng mama ko. Tapos, tulakan na yung magkapatid kasi nga, sa gastos. Ano nangyari? Ngayon, nahibig sila lahat. Kasi si mama ko, nasa Santibali lang. So, ngayon, ang mama ko naman, na iba yung itsura. So, hindi na rin irritable kagaya ko kasi parehas kami ng sakit ischemia, naman sa kanya. So, nagkaroon din siya ng history na ICU siya dahil yun nga, na inatake na siya kasi hindi na niya makayanan kasi medyo may edad na. Hanggang, ano siya, nag-go down to sa bayaw ko na nagkaroon na ng yung parang UTI na papunta na ng prostate. Tapos yun, ang dami na talagang nakaalam until sa mga friend ko. Kaya, ang sa akin, sir, hindi ko talaga mapigilan na hindi share. Kasi maisip mo na sinare rin sa iyo ng isang tao, kaya ka natulungan sa hirap mo. Kaya ikaw rin, tutulong ka rin sa kanila. Para rin, maranasan din nila ang blessing na binigay ni Lord sa iyo, i-share din sa kanila. Yun lang. Okay, so, yun po, no, mga kaibigan. We are blessed no, na dito kayo si Ate Janet, no, nag-share po sa kanyang testimony. Sa mga nakakita sa video na to sa buong mundo, huwag kayong magduda pa sa produkto ng Santibali. Ang tip ko sa inyo, subukan ninyo. Gamitin niyo ng 1 month. After 1 month, pag walang mangyari sa katawan niyo na pagbabago, huwag na kayong bibili. No? And you can follow my Facebook, no? Jojo Van Flores, and also my page, Santibali Philippines Giovanni Flores. And you can text me or call my number sa TM, 0906-6388-068. And God bless everyone. Bye-bye.